Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawad ng ating buhay, ang salitawa. Tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito, Holy Tuesday, ang huling hapunan ng ating Panginoong Hesukristo kasama ng kanyang mga alagad o mga disipulo. Sa pagkainan po, ito ay salo-salo hindi lamang ng ating pagkain, kundi ng ating mga kwentuhan, o kaya naman ng mga saya sa ating buhay at maski yung mga kalungkutan natin. Kaya po kadalasan, ang isang hapagkainan ay pagkakataon na tayo ay magbahagian, tayo ay magkwentuhan, at kadalasan ito ay nababalot ng katuwaan ng kasiyahan. Subalit kakaiba po ang ating tampok na salo-salo o hapagkainan sa araw na ito. Hindi ito yung pangkaraniwan na maririnig po natin na salo-salo o hapagkainan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa ngayon, sa kanyang huling hapunan, madadama natin yung bigat na dala-dala ng Panginoon. Bago pa man siya magpakasakit, bago pa man yung pisikal na paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, dumanas muna siya ng napakaraming emotional at psychological na paghihirap. At tampok sa ating ebanghelyo ngayon sa huling hapunan ng Panginoon, ang napakabigat na karanasan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa huling hapunan, kanya pong ipinahayag na isa sa kanyang mga alagad ang magtataksil sa kanya. Hindi po ba masakit ang betrayal, ang lie, at yung iwan ka? Pero mas masakit itong dinanas ng Panginoon sapagkat ang nanloko sa Kanya, ang nagkanulo sa Kanya, ay isa sa mga malapit sa puso niya, isa sa mga pinagkatiwalaan niya, isa sa mga itinuturing niyang pamilya sa Kanyang ministry sa 3 taon na sila'y nakasama niya. Kaya po, damang-dama natin na napakabigat ng pinagdaanan ni Jesus. Bakit? Ang kanyang mga itinuturing na kaibigan, isa sa kanila ang magkakanulo sa kanya. Ito yung masakit sa ating Panginoon, na bago pa man siya pumasok sa mga pagdurusa, alam na niya itong mga ito, kaya dala-dala niya. At hindi lang natin ma-imagine kung paano dinala ng ating Panginoon ang lahat ng mga ito sa kanyang pagpapahayag ng kanyang misyon, sa kanyang pagsasagawa ng kanyang misyon. Subalit po, naganap po sa ebanghelyo natin ngayon ang desisyon ng pasya ni Judas Iscariote na ipagkanulo ang kanyang kaibigan, ang kanyang maestro, ang ating Panginoong Jesucristo. At dito, dinescribe yung event bilang gabi, sapagkat hindi lang ito madilim sa paligiran, ngunit maski sa loob ni Judas Iscariote na naig ang kadiliman na pagtaksilan na kanyang ipagkanulo ang kanyang maestro. Mga kapatid, dumaranas din tayo sa madilim na aspeto o pagkakataon sa buhay natin. Pero sa mga kadiliman na ito, ang Diyos patuloy na nakikiusap sa atin. Patuloy na siya po ay lumalapit, nakikiusap, na baka magbago yung ating isipan at mas piliin natin ang kaliwanagan. Sana po sa mga pagkakataon na tayo rin po ay dumaranas ng kadiliman sa buhay, bumalik tayo sa Panginoon, piliin natin ang Panginoon. Na sana po, wag tayo maging duwag, na iiwan ng Diyos, na pagtaksilan ng Diyos, sapagkat mas pinipili natin ang makamundong bagay na inaakala nating magbibigay ng kaligayahan, pero panandaliang kaligayahan lamang, madaling mawala
madaling maglaho. Pero sana po piliin natin ng Diyos, maging tapat tayo sa Kanya, sapagkat sa Panginoon natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan, ang kaligayahan na magpakailanman. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.